Ako'y isang hamak na taong dumaraan lamang, na makikita kahit saan sa kanto. Pero sa halagang 100,000 piso lang, nabili ko ang pinakamalaking kontrabida sa telenovela. Dahil lang ngayon ay isa na siyang lumpo. Ang dalawang binti niya'y tuluyang naparalisa. Siya, na dapat sana'y pumanaw na, ay iniuwi ko sa bahay. Napilitang maging kasambahay ko. At ngayon, sa kusina, siya, na may matigas na boses. Hawak ang kutsilyo, ngumisi ng malamig, isdang lapu-lapo. Hulaan mo kung anong gagawin ko sa'yo ngayon. Iced tea mo igigisa sa bawang at sibuyas. Ikaw ang pumili. Pagkatapos, nang dumating sa pintuan ang mga bida, lalaki at babae. Nakasimangot siyang pinapaliguan ng matabang pusa na kakapulot ko lang. Buong araw, pulot lang ng pulot ng mga ganito pauwi. Sa huli, hindi ba't ako rin ang nagsisilbi? Anong ginagawa ninyo rito? At dahil nandito na kayo, huwag kayong tumunganga, labhan nyo na ang mga damit ng asawa ko. Ang pangalan ko ay Jose. Malapit na akong mag-out sa trabaho sa ospital nang biglang may umalingaw-ngaw na malakas na sigawan sa silid ng pasyente. Sanay na ako sa ganitong eksena sa ospital. Nakahanda na nga ang mga sasabihin ko para pakalmeyan ang pamilya ng pasyente. Pero pagpasok ko sa silid, bago pa man ako makapagsalita, isang wheelchair ang bumangga ng malakas sa akin. Muntik na akong matamba. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkakatayo nang marinig ko ang isang matinis na boses. Itong inutil na to, kung sino mang may gusto, kunin nyo na, basta ako. Hinding-hindi ko babayaran ang ospital. Kung talagang hindi na pwede, itulak nyo na lang yan palabas sa kalye para hintayin ang kamatayan niya. Ang babae sa wheelchair ay nakayuko lang. Hindi kumikibo kahit naririnig ang mga salitang iyon. Kung hindi lang gumagalaw ang dibdib niya, iisipin kung wala na siyang buhay. Ang head nurse na nakatayo roon ay hindi malaman ang gagawin. Sinusubukang pakalmeyan ang nagsasalitang lalaki. Pero isang masamang tingin lang ang isinukli nito. Pagkatapos, tinulak niya kaming lahat palayo. At dinuraan ang babaeng nakayuko at walang imik. Kung ako ikaw, nagbigti na lang ako para hindi na pabigat sa iba. Ang babaeng puno ng ang mukha ay hindi pa rin umimik. Parang isang rebulto. Agad akong kumuha ng panyo. Lumapit, at maingat na pinunasan ang dumi sa buhok niya. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ng malinaw ang mukha niya. Napakagandang babae, maputi at makinis ang balat, na ngayon ay nababalot ng lungkot. Taglay ang isang kakaibang ganda. Nahumaling ako sa ganda niya. At napatitig ako ng matagal bago namula at tumalikod para tanungin ang head nurse. Ano po ang nangyari sa kanya? Ate, bumantong hininga ang head nurse. Aksidente sa sasakyan. Nasira ang mga ugat sa dalawang binti. Paralisado na. Walang nag-aalaga. Tapos may utang pa na halos 100,000 piso sa ospital. Ayaw bayaran ng tiyuhin at tiyahin niya. Wala na kaming magawa. Tiningnan ko ang babae. Parang may iniisip. Kinuha ko ang cellphone ko. Tiningnan ang laman ng GCash ko. At nagdesisyon. Sinabi ko sa lalaki, hindi mo na siya kailangan. Di ba? Kung gayon, ako ang may kailangan sa kanya. Nagulat na naman sa akin ang head nurse. Jose, hindi mo naman siguro. Ngumiti ako ng pilit. Okay lang po, ate. May sapat akong ipon. Tiningnan niya ako na may pag-aalinlangan. Ang daming pasyente sa ospital. Hindi mo naman pwedeng bayaran lahat ng gastusin nila. Isa pa, kagagraduate mo lang. Unahin mo munang buhayin ang sarili mo. Ang babae sa wheelchair, nang marinig ito, ay bahagyang gumalaw. Iwinagayway ko ang ulo ko nang may kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala, ate. Alam ko ang ginagawa ko. Siya lang. Ang lalaki, nang marinig ang sinabi ko, ay suminghal ng malamig. Ngayon lang ako nakakita ng taong mag-uuwi ng inutil na pabigat. Kung gusto mong maging banal, sige, iuwi mo siya. Huwag mo na akong guguluhin pagkatapos. Pagkasabi noon, tumalikod siya at umalis, na parang takot na habulin ko siya para ipilit na tanggapin pabalik ang problemang ito. Habang tinitingnan ng babae sa wheelchair, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Mahigit 20 taon na akong napunta sa kwentong ito. At palagi akong namuhay ng masigasig bilang isang hamak na extra. Maingat na iniiwasan ang lahat ng eksenang may kinalaman sa mga bida. Sa huli, nakapulot pa rin ako ng isang malaking kontrabida pauwi. Ang Prinsesa ng Kadiliman na dating walang sinisino. Ngayon ay nabili ko sa halagang 100,000 piso at iniuwi sa bahay.
Pagdating namin sa bahay, ayaw pa rin niya akong kausapin. Sa maliit naming inuupahang apartment, tanging ang boses ko lang ang maririnig na bumubulong-bulong. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Gutom ka na ba? Lulutuan kita ng pagkain. Ha? Lahat ay hindi niya sinasagot. Nakayuko lang at walang kibo. Nakatitig sa kanyang mga paang walang pakiramdam. Dahil sa kalagayan niyang ito, kinailangan kong lumapit at iangat ang ulo niya. Tumingin sa mga mata niyang nababalot na ng lungkot. At tinanong ng bawat salita. Tinanong kita, gutom ka na ba? Mukhang hindi niya inaasahan ang gagawin ko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pagkaraan ng matagal na sandali, saka siya sumagot, Clara, 18 taong gulang. Paos ang kanyang boses, parang isang kinakalawang na kampana. Tila matagal nang hindi nagsasalita. Natigilan ako sandali bago napagtanto na sinasagot niya ang nauna kong tanong. Pero hindi pa rin niya sinasabi sa akin kung ano ang gusto niyang kainin. Clara, kung hindi ka magsasalita, lulutuin ko kung ano ang gusto ko. Ha, oo nga pala. Ako si Jose. Mas matanda ako sa'yo ng 2 taon. Hirap na hirap akong gumawa ng malaking kaldero ng sinangag mula sa kaning lamig kagabi. Hinati sa 2 mangkok, at inabot sa kanya. Si Clara, ni daliri ay hindi itinaas. Tumalikod sa ibang direksyon. Hindi niya tinanggap, kaya hawak ko lang ito ng matagal. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nanginginig na ang kamay ko at hindi na kayang hawakan ang mangkok. Saka lang niya iniabot ang kamay para kunin ito. Inilagay sa mesang katabi niya. Pero hindi pa rin siya kumain. Tahimik lang na nakayuko. Nainis na rin ako. Sino ba yang kinatatampuhan mo? Ha, parang bata. Sige, ayaw mong kumain. Di ba? Eh di hindi na rin ako kakain. Gagayahin kita. Magpapakagutom hanggang mamatay. Bigla siyang nagangat ng ulo. Mabilis akong sinulyapan. Tapos yumuko ulit. Sa tingin niyang iyon, may pagdududa, pagkagulat, at pagpipigil. Tanging tiwala lang ang wala. Sinabi ko, ginawa ko. Pinilit kong kayanin ng katawan kong 2 araw nang nag-overtime na makipagtiisan sa kanya hanggang hating gabi. Noong nagsimula ng umasim ang panlasa ko at kumakalam na ang sikmura ko. Ang estatwa sa harap ko ay sa wakas gumalaw. Dinilaan niya ang kanyang tuyong labi. At ang paus niyang boses ay umalingaw-ngaw. Pwede mo ba akong ikuha ng isang basong tubig? Tumayo ako. Hindi ko napigil ang sumuray-suray. Nang makatayo ng tuwid, umiling ako. Tiningnan siya mula sa itaas. At nagtanong. Pagkatapos uminom ng tubig, kailangang kumain ng maayos. Alam mo ba? Bahagya siyang tumango. Halos hindi mahahalata. Saka lang ako lumabas para magpakulo ng mainit na tubig. Kumuha ng straw, at ibinigay sa kanya. Hinintay kong matapos siyang uminom ng tubig bago dahan-daang kinain ang malamig na sinangag na mamantika. Habang kumakain siya, tinitingnan niya ako. Nang makitang hindi ako kumakain, itinigil din niya ang kutsara. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang ang malupit na kontrabida, kundi parang isang pasang kalye na nawalan ng tirahan. Bagong ampon, at kulang sa kapanatagan. Napabuntong hininga ako. Kinuha ang mangkok niya. Ibinalik sa kaldero. Nagdagdag ng kaunting giniling na baboy. Hinalo ng ilang beses. At ibinalik sa kanya. O sige na. Kumain ka na. Kakain na rin ako. Si Clara, yakap ang mangkok ng sinangag na may giniling. Ay inilipat ang kalahati ng giniling sa akin. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya. Yumuko na naman siya. Nagkunwaring walang nangyari. Ang hirap talagang pakisamahan ng taong ito. Nang matutulog na kami, gusto ko sanang habaran siya ng damit at buhatin papunta sa kama. Para sa akin, wala lang iyon. Ganoon naman ako sa lahat ng pasyenteng hirap maglakad. Pero mahigpit niyang hinawakan ang sandalan ng wheelchair. Namumula ang mukha. Ayaw magpabuhat. Labas. Lumabas ka. Kaya ko to mag-isa. Natigilan ako. Nakatayo sa tabi niya. Ayaw gumalaw. Tinitingnan lang siya. Ang buong katawan niya, sa ilalim ng tingin ko, ay parang maluluto na. Pagkaraan ng matagal na sandali, nag-angat siya ng ulo. Ang mga mata niyang basa-basa ay may bahid ng pagsusumamo. Lumabas ka na. Hindi ko matiis ang mga matang parang tuta na iyon. Napabuntong hininga ako, tumalikod, at isinara ang pinto. Mula sa loob ng silid, narinig ko ang napakatining na tunog ng pagkiskes at ang kaluskos ng paghuhubad ng damit. Pagkatapos, isang malagapak na tunog ang tunog ng katawang bumagsak sa sahig.
Hindi pa man dumadapo ang kamay ko sa doorknob. Narinig ko na ang boses na may kasamang hikbi mula sa loob. Huwag kang pumasok. Hayaan mo akong gawin ito mag-isa. Nang marinig iyon, umatras ako ng 3 hakbang. Pero maingat pa ring pinakikinggan ang mga nangyayari sa loob. Hindi ko alam kung gaano katagal. Saka siya nagsalita ng paus. Okay na. Pasok na. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang magulong eksena. Nagkalat ang mga damit, at ang wheelchair ay nakatagilid sa sahig. Si Clara ay nakabaluktot sa maliit kong kama. Ang likod niyang hubad at puno ng malamig na pawis ay nanginginig. Hindi ako umimik. Lumapit lang ako para kumutan siya. Tapos tumalikod para ayusin ang silid. Anong gusto mong kainin bukas? Bibili ako ng pagkain sa palengke mamaya. Hindi siya sumagot. Hindi na rin ako nagtanong pa. Lahat ng pasyenteng bagong nabaldado ay ganoon. Kailangan niya ng panahon para tanggapin ang kanyang kakulangan. Ang hindi niya pagiging buo. Kailangan din niyang buuin ang kaisipan na kailangan niya ng tulong. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Pero naiintindihan ko rin na ang buhay ay hindi teleserye. Walang gaanong panahon para maging mahina siya. Pinakamarami na ang 3 araw pa. Ano man ang mangyari sa kanya. Kailangan niyang magpakatatag. Pagkatapos kong ayusin ang natirang gulo. Sa banig ako natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, nang magising ako, mataas na ang sikat ng araw. Buti na lang at day off ko. Kung hindi, lagot ako. May dagdag na kumot sa akin. Siguro si Clara ang nagkumot sa akin. Ganoon pa rin ang posisyon niya kagabi. Walang alinlangan kung inalis ang kumot sa kanya. Matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos. At matagal nang may sakit. Kaya walang laman ang katawan niya. Madali ko siyang nabuhat. Hindi pinansin ang pagpupumiglas niya. At dumiretso sa banyo. Ikaw ba ang gagawa o tutulungan kita? Tiningnan niya ang inidoro. Namumula ang mukha. Hindi makapagsalita. Hindi ko siya tinantanan. Tinitigan ko siya sa mata. Paulit-ulit na tinanong. Ikaw o ako ang tutulong? Sa wakas, nagsalita siya ng napakahina. Parang langgam. Tulungan mo ako, hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko na siya hinintay pang matapos. Kumilos na ako. At siya naman. Napapikit sa hiya. May luhang tumulo sa gilid ng kanyang mata. Pero sa huli, wala siyang sinabi. Lumipas ang umaga namin ng mapayapa. Si Clara ay mahirap pa ring pakisamahan. Pero kapag may problema, marunong na siyang humingi ng tulong. Ang pinakaikinababahala ko ay ang kanyang tendensyang manakit sa sarili. Hindi lang isang beses ko siyang nakitang palihim na kumukuha ng maliit na kutsilyo. Iwinawas-iwas sa leeg niya. Kapag desidido na siya, ako naman ang pumipigil. Ang maliit na kutsilyong paulit-ulit niyang itinatago ay sa wakas ay nakuha ko mula sa isang tumpok ng damit. Walang emosyon kung itinapon ang maliit na kutsilyo sa basurahan. Pero si Clara ay sumabog. Pati ba naman ang karapatang mamatay? Wala na rin ako. Namumula ang mukha niya. Ang buong katawan niya ay halos mawalan na ng boses sa sobrang pagdurusa. Mahina lang siyang nakasandal sa wheelchair. Humihingal. Tiningnan ko ang anyo niya. May sandaling lamambat ang puso ko, pero mabilis ding tumigas ulit. Clara, ang buhay mo ay binili ko ng 100,000 piso. Wala kang karapatang basta nalang wakasan ang sarili mong buhay. Pagpapakamatay, pananakit sa sarili, pagpapabeya sa sarili, bukod sa mga bagay na ito na nagpapalungkot sa mga mahal sa buhay at nagpapasaya sa kaaway. Ano pa ba ang alam mong gawin? Napapikit siya, at mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin ay lumabas ang isang pangungusap. Wala akong pamilya. Hindi ba ako ang pamilya mo? Kahit papaano, iniligtas kita, di ba? Hindi na siya nagsalita, tahimik lang na hinayaang tumulo ang luha niya. Bakit mo ako iniligtas? Ano bang relasyon natin? Hindi ko sinagot ng direkta ang tanong niya. Nagpatuloy lang ako sa pagsasalita. Ulila ako, yung tipo ng ulilang wala nang natirang kamag-anak. Mula pagkabata, lumaki akong pakain-kain lang sa kung saan-saan. Noong high school, nagkasakit ako. Hindi naman malubha, pero kailangan ng maraming pera. Noong panahong iyon, 20 piso lang ang pera ko. Hindi makabili ng gamot, wala ring gustong bumili para sa akin. Napakakalmado ng boses ko, na parang hindi ko sariling kwento ang ikinukwento ko. Kaya ko lang gawin ay mabaluktot sa kama sa dormitoryo. Nagdarasal na sana'y mamatay na lang ako sa hirap. Noong panahong iyon, naisip ko, kung makakaligtas ako, at makakatagpo ng taong katulad ko, tiyak na ililigtas ko siya.
Hindi ko hahayaang mahulog sila sa desperasyon at maghintay ng kamatayan tulad ko. Pagdating dito, lumuhod ako. Dahan-daang isinandal ang ulo ko sa kanyang mga paang walang pakiramdam. Ang boses ko'y tila lumulutang. Kaya, para sa akin na lang. Mabuhay ka pa. Pwede ba? Si Clara ay walang sinabi. Walang malay na hinigpitan lang ang pagkakahawak sa laylayan ng damit ko. Pagkatapos noon, hindi na siya nagtangkang magpakamatay pa. Sa araw, kailangan kong magtrabaho. Si Clara ay may iwan lang sa bahay. Kailangan ko siyang ipagluto ng pagkain. Ihanda ang arinola, at maingat na itago ang lahat ng kutsilyo at gunting bago ako makampanteng umalis papunta sa trabaho. Pag-uwi galing trabaho, kailangan ko pa siyang ipagluto ng hapunan. Labhan ang mga damit, paliguan, at linisin ang katawan niya. Palagi akong pagod na pagod. Napagkahiga ko ay tulog na agad. Si Clara ay tahimik pa rin at hindi palakibo. Paminsan-minsan lang tumutulong sa mga gawaing kaya niya. Hanggang isang araw, pag-uwi ko galing trabaho, hindi ko siya nakita sa sala. Clara, Clara, tinawag ko ang pangalan niya. Hinanap hanggang sa kwarto, pero wala pa rin siya. Nagpanik ako, nataranta, nadapa ang kaliwang paa sa kanan. At masakit akong bumagsak. Ang ingay na ito ay gumising kay Clara. Lumabas siya mula sa kusina. Amoy mantika at hawak ang sandok. Nagmamadaling naka-wheelchair. Anong nangyari? Bakit ka nadapa? Samandal ako sa paa niya para tumayo. Pinagpaygan ng alikabok sa damit ko. Kanina, tinatawag kita. Hindi ka sumasagot. Medyo nag-alala ako. Napabuntong hininga siya. May bahid ng buhay sa kanyang mga mata. Nasa kusina lang ako kanina. Masyadong maingay ang exhaust fan. Hindi ko narinig na tinatawag mo ako. Nang makitang okay lang ako, bumalik si Clara sa kusina gamit ang wheelchair. Isang ulam na lang. Kakain na tayo. Oo nga pala. Pakisampay na rin yung mga damit sa washing machine. Hindi ko abot ang sampayan. Kumain ako ng hapunan na may halong emosyon. Ito ang unang beses na nakakain ako ng luto ni Clara. Ang babae sa harapan ko ay kalmado pa rin ang mukha. Walang pakialam na nagsabi, mula ngayon, ako na ang magluluto sa bahay. Pag-uwi mo galing trabaho, magpahinga ka na lang. Tumango ako, hanggang sa nasa kusina na ako at naghuhugas ng pinggan saka ko lang napagtanto na sinabi niyang, ito ang bahay. Nagsisimula nang ituring ako ni Clara bilang pamilya. Ang galing, Jose. Kinabukasan, paggising ko, maaga akong pumunta sa palengke. Clara, gusto kong kumain ng adobong tadyang. Bihira siyang magpakita ng hiya at pagkailang. Hindi ako marunong gumawa niyan. Natawa ako ng malakas. Inabutan siya ng cellphone. Di maghanap ka ng recipe sa internet. Inayos ko na rin ang cellphone mo. Nag-friend na rin tayo sa Facebook. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Masaya niyang tinanggap ito. Hanggang sa malapit na akong lumabas ng pinto. Bigla niya akong tinawag. Oo nga pala. Pag-uwi mo galing trabaho, bumili ka ng toyo. Ha, kaunti na lang ang natitira sa bahay. Sige, sige. Si Clara, mula sa araw-araw na pag-iisip kung paano magpakamatay, ay napalitan ng pag-iisip kung anong ulam ngayon at anong isasabaw bukas. Ang history ng chat namin sa Messenger ay puro tanong kung anong kinakain ko. Paalala na bumili ng gulay. Huwag kalimutang bumili ng karne. Nakita ko siyang nagbago mula sa isang madilim na kontrabida tungo sa isang may bahay. Pero ang kanyang namumulang kutis ang nagsasabi sa akin na kahit papaano, hindi niya tinatanggihan ang kasalukuyang buhay niya. Sa hapagkainan, habang umiinom ako ng sabaw ng tadyang, kunwari nagtanong ako ng walang partikular na pakay. Naisip mo na bang tumayo ulit? Mayroon akong kaibigang physical therapist na napakagaling. Malapit na siyang pumunta rito. Gusto mo bang? Bago pa ako matapos, ang babae sa harap ko ay sumimangot at ibinagsak ang kutsara at tinidor. Tapos na akong kumain. Habang tinitingnan ng likod niyang galit na umalis. Hindi ako makapagsalita. Hinabol ko siya sa kwarto. Pinigilan. At sinuyo ng husto. Hindi pa naman matagal mula nang masugatan ka. Kung magsisikap ka, makakatayo ka pa. Subukan natin. Pwede ba? Tiningnan niya ako. Unti-unting namumula ang gilid ng mata niya. Ngumisi ng malamig at nagtanong. Hindi kaya naiinis ka na rin sa akin dahil baldado ako? Hindi mo na rin ba ako gusto? Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang interpretasyon niya. Hindi yan ang ibig kong sabihin.
Yun mismo ang ibig mong sabihin. Naiinis ka na sa akin dahil inutil ako. Kung ganoon lang din naman, bakit hindi mo na lang ako hinayaang mamatay noon pa? Tiningnan ko ang kanyang walang pakundangang pananalita. Nagbago rin ang ekspresyon ko. Clara, alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi siya nagsalita. Luhaan ang mga mata. Hindi man lang pinunasan. Ngumisi lang ng malamig habang tinitingnan ako. Nagpapakita ng pagmamatigas. Pagkaraan ng matagal na sandali ng pagtatalo. Bigla kong naramdaman na wala itong saysay. Kung ganyan ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Nagtatrabaho rin ako buong araw. Pagod na. Magpahinga ka na. Nagsimula kami ng silent treatment sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang buhay ay nagpatuloy gaya ng dati. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Nagpatuloy siya sa pagluluto. Yun nga lang, wala nang sobrang usapan sa pagitan namin. Minsan, 3 araw na hindi kami nag-uusap kahit isang salita. Ang kaunting taba na pinaghirapang ipunin ni Clara ay tahimik na nawala. Nagsimula na naman siyang tumulala habang nakatingin sa kutsilyo. Gabi-gabi, paulit-ulit siyang binabangungot, nagpupumiglas hanggang magising. Tapos tahimik na lang ulit. Hindi namin kailanman napag-usapan ang nakaraan niya. Sa harap ng kanyang pag-iwas, wala rin akong magawa. Araw-araw, pagod na ako sa trabaho. Pag-uwi, haharapin ko pa ang malungkot niyang mukha. Masakit sa dibdib sa galit. Pero hindi ko alam kung kanino ibubunton. Lagabog. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Sinundan ng ilang kalampag pa. Kahit pilitin kong huwag pansinin. Hindi ko kaya. Nagmamadali akong tumakbo sa kwarto para tingnan. Si Clara ay nakasimangot at nagpipigil ng sakit. Nakahandusay sa sahig. Sa tabi niya ay mga basag na pinggan. May ilang piraso pa na sumugat sa pisngi niya. Sumakit na naman ang dibdib ko. Pagkatapos ko siyang itayo, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang buong katawan ni Clara ay nakakapit sa akin. Hindi ako pinapakilos. Anong ginagawa mo? Hindi ba't gusto mong mamatay? Matigas ang boses ko. Namula na naman ang mga mata ni Clara. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng napakaraming luha ang kontrabidang tulad niya. Ang buong katawan niya ay nakasandal sa akin. Lamambat ang boses niya. Huwag mo akong iwan. Susunod ako sa'yo. Kailan ko ba sinabing iiwan kita? Hindi siya sumagot. Lalo lang isiniksik ang sarili sa leeg ko. Alam mo naman, ikaw lang ang meron ako. Oo nga pala. Pareho kaming ang isa't isa lang ang meron. Isang ulilang napunta sa kwento. Wala ng pamilya. Isang kontrabidang lumpo. Iniiwasan ng lahat. Sa mundong ito, bukod sa isa't isa, sino pa ba ang maaasahan namin? Pag-iisip nito, natunaw ang bakal kong puso. Hinaplos ko ng marahan ang likod niya. Kasama siyang nahiga sa kama. Sige na, hindi kita iiwan. Naghihinanakit siyang tumango sa dibdib ko at nakatulog. Napakahimbing ng tulog niya. Hindi ko man lang maalis ang kamay niya. Ang payat-payat mo, pero ang lakas ng kamay mo. Ha, pagkatapos naming magkaayos, halatang gumanda ang estado niya. Siya, na may matigas na tono. Kinuha ang kutsilyo, ngumisi ng malamig. Isdang lapu-lapo. Hulaan mo kung anong gagawin ko sa'yo ngayon. Iced tea mo igigisa sa bawang at sibuyas. Ikaw ang pumili. Ako naman. Sa tabi niya, pinaliit ang boses. Gusto raw po niyang maging ginisang bawang at sibuyas. Yung isdang lapu-lapo na ginisang bawang at sibuyas. Pinakamasarap kapag may kasamang mainit na kanin. Si Clara, walang magawa, nag-angat ng ulo. Tiningnan ako, at hiniwa ang isda gamit ang kutsilyo. Sa orihinal na telenovela, ang kontrabidang ito ang pumatay sa ina ng bida. Dapat sana, pagkatapos mabaldado, para magbayad sala, hihilahin siya ng bida para gawing pananggalang sa bala at mamatay. Pero ngayon, suot niya ang apron. Malamig na tinitingnan ang karneng binili ko. Hindi na sariwa tong karne ngayon. Alam mo ba, kinapakapa ko ang ilong ko. Pabulong na sinabi. Late na kasi akong umuwi galing trabaho. Narinig iyon ni Clara. Ngumisi ng malamig. Late umuwi o masyadong malambing ang pusa kaya nahirapang iwan. Nakita mo. Paano ko nakita? Lumabas siya ng pinto. Tahimik lang siya. Kinuha ang isang lumang larga vista na hindi ko alam kung kanino pa. Itinutok sa bintana. Sakto lang na nakikita ang kalsadang dinadaanan ko pa uwi galing trabaho. Lalo akong ngumiti ng may pagkahiya. Ngumisi siya ng malamig. At malamig na idineklara, sa linggong ito, huwag ka nang umasang makakakita pa ng adobong tadyang.
Sumigaw ako. Umiyak. Nagpagulong-gulong sa sahig. Nagmakaawa. Huwag naman. Huwag naman. Clara, ikaw ang pinakamabait. Huwag mo akong paghiwalayin sa adobong tadyang. Malamig niya akong sinulyapan. Suminghal. Tapos naglabas ng isang platong adobong tadyang. Sige, okay lang na maghiwalay kami ng adobong tadyang. Adobong tadyang. Pakasal tayo. Mabilis akong nagbago ng ekspresyon. Mas mabilis pa sa Hanyango. Si Clara ay natatawang nakatingin sa akin. Ang mga mata niyang dating parang patay na ilog ay ngayon ay nabahiran na ng sikat ng araw. Naging masigla. Ang halamang gumamela na dinala ko sa tabi ng bintana ay tahimik ding umuusbong ng bagong bulaklak. Umiindayog ang lunti nitong anino sa banayad na hangin. Iyon ang hininga ng buhay. Gabi na nang matapos ang trabaho. Bumuhos ang malakas na ulan. Tiningnan ko ang malakas na ulan sa labas ng pinto. Nalungkot. Hindi ako makakuha ng tricycle. Hindi ko rin pwedeng sakyan ang maliit kong motorsiklo pa uwi. Noong nag-aalangan ako kung tatakbo na lang ba pa uwi. Ilang busina ng sasakyan ang pumukaw sa atensyon ko. Pag-angat ko ng tingin, isang doktor na kasamahan ko sa ospital ang kumakaway sa akin mula sa sasakyan niya. Binuksan niya ang bibig at sumigaw. Jose, bilis, sakay na. Ihahatid na kita. Itinakip ko ang bag sa ulo ko at sumugod sa ulan. Hinailan niya ako papasok sa sasakyan. Nako, ang lakas ng ulan. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Okay lang yan. Magkakasama naman tayo sa trabaho. Pagdating namin sa bahay, inanyayahan ko siyang umakyat para maupo muna. Naglalakad kami habang masayang nagkukwentuhan. Pag-akyat namin sa itaas, hindi ko pa man nailalabas ang kamay ko. Bumukas na ang pinto mula sa loob. Si Clara, na may nag-aalalang mukha, ang lumitaw sa harap ko. Pero nang makita niya ang kasamahan ko sa tabi ko, agad lumamig ang ekspresyon niya. Hinaranggan niya ang pinto. Malamig ang boses na tinanong ako. Sino siya? Kinamot ng kasamahan ko ang ulo. Ngumiti, at kusa nang iniabot ang kamay para bumati sa kanya. Ako po ang kasamahan ni Jose. Ang pangalan ko ay Miguel. Hindi kita tinatanong. Ang bigla niyang galit ay ikinagulat naming dalawa ni Miguel. Anong ginagawa mo? Kung hindi dahil sa kanya na naghatid sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mababasa sa ulan. Nang marinig ang sinabi ko, si Clara na galit ay parang biglang nawala ng buto sa isang iglap. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ko. Unti-unting yumuko ang likod, tumalikod, at umupo sa wheelchair papunta sa kwarto. Sa mga mata niyang iyon, may nakatagong luha. Nang makita iyon ni Miguel, napangiti na lang siya ng pilit. Jose, baka may hindi siya naintindihan. Tiningnan ko ang likod niyang papalayo na may komplikadong tingin. Nagpaalam ng mabilisan kay Miguel. At hinatid siya palabas. Pagkatapos, dahan-dahan akong pumasok sa bahay. Pero nalaman kong nakalock na pala ang pinto ng kwarto. Clara, anong problema? Bakit ayaw mong buksan ang pinto? Walang ingay mula sa loob. Na parang walang tao. Matyaga akong kumatok ng paulit-ulit. Sa wakas, naramdaman ko na rin ang sama ng loob. Clara, gutom na ako. Pagkasabi ko pa lang noon. Click, bumukas ang pinto sa harap ko. Itinulak ni Clara ang wheelchair palabas. Nakayuko, pumunta sa kusina, naglabas ng isang mangkok ng adobong tadyang na umuusok pa. At naghanda na rin ng isang set ng pinggan at kubyertos. Pagkatapos gawin ang mga ito, mag-isa siyang pumunta sa tabi ng bintana. Nakatitig sa gumamelang halaman. Tulala, hindi ka kakain. Hindi siya nagsalita, para kaming bumalik sa panahon na kakauwi ko pa lang sa kanya. Ako lang ang walang tigil sa pagsasalita. Habang siya ay tahimik lang. Abala sa sarili niyang mundo. Hindi ba ako masyadong inutil? Ang tagal kong nagsalita bago ko narinig na sinabi niya ang ganoong pangungusap. Parang hindi sa akin sinasabi, kundi bumubulong lang sa sarili. Kumunat ang noo ko. Tiningnan siya. Hindi maintindihan. Bakit ka naman inutil? Ang galing mo kaya. Masarap magluto. Malinis maglaba. Araw-araw walang alikabok ang bahay. Ngumiti siya ng mapait. Nag-angat ng ulo. Tiningnan ako. Jose, hindi kita masusundo kapag malakas ang ulan. Kahit nabigyan ka ng payong. Hindi ko magawa. Nakaupo lang ako sa bahay. Nagdarasal na sana okay ka lang. Ginagawa ko lang ang lahat para hindi maging pabigat sa'yo. Nang makitang may naghatid sa'yo pa uwi. Dapat masaya ako. At least hindi ka nabasa sa ulan.
Pero sobrang galit ko. Sobrang sama ng loob ko. Bakit ba ako ganito kainutil? Wala akong magawa para sa'yo. Jose, kinamumuhian ko ang sarili kong ganito kainutil. Kung pwede lang, gustong-gusto kitang panatilihin sa tabi ko, para araw-araw. Ako lang ang makikita mo. Ako lang ang malalapitan mo. Sa akin ka lang aasa. Hindi yung isang baldado na marunong lang magluto at maglaba. Nakatago sa dilim ang kalahati ng mukha niya. Hindi makita ng malinaw ang ekspresyon. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Inilawan ng mukha niya isang mukhang mapatla. Ang mga matay puno ng pagmamatigas at kabaliwan. Noon ko lang napagtanto kung bakit ginamit ng may akda ang salitang, madilim, para ilarawan siya. Ako pala, noon pa man, itinuturing ko siyang parang kuting. Nakalimutan kong siya pala ay isang tigreng na pilayan lang. Anumang oras ay pwedeng uhawin sa dugo at Manila. Sa nakabibinging katahimikan, itinulak niya ang wheelchair papunta sa harap ko. Mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Jose, isang tulad ko, tatanggapin mo pa rin ba? Lahat ng paglalarawan sa kanya sa telenovela noon ay malinaw na lumitaw sa sandaling ito. Tinitingnan niya ako nang hindi kumukurap, na parang nakikita ang pinakamahalagang pagkain sa buong mundo. Kinilabutan ako sa tingin niya. Pinagpawisan ng malamig. Napilitan akong magsabi ng tuyo. Hindi. Paanong mangyayari yon? Magpakailanman. Pamilya tayo sa isa't isa. Pamilya. Inulit-ulit niya ang salitang ito. Tapos tumawa. Pamilya lang. Ang sama mo naman, Jose. Pero, okay na rin ang pamilya. Basta't masusolo kita. Kahit anong estado pa yan. Ang iniisip niya ay malinaw na parang araw. Lalo akong natakot at nagulat. Hindi ko matukoy kung ang sinasabi niya ngayon ay totoo o ilusyon lang. Baka naman sa araw-araw naming pagsasama, nagkaroon lang siya ng ilusyon. Tulad ng pag-ibig na parang suspension bridge effect lang. Paano kung nagkakamali lang siya sa nararamdaman niya? Kung ganoon, maaga o huli, mapapagtanto rin niya. Maaga o huli, iiwanan niya rin ako. Ang tigre ay babalik sa kanyang teritoryo. At ako, ang maliit na asong ito, bukod sa maging pagkain sa plato, ay kailangan lang lumayo sa kanya. Pinilit kong ngumiti para itago ang takot sa puso ko. Siyempre, magpakailanman tayong magkakasama. Tinitigan niya ako, ngumiti ng malamig. Jose, magiging akin ka. Ang pakiramdam na tinititigan ng isang Maninila ay talagang hindi komportable. Basta na lang akong nagsalita ng ilang kasinungalingan at tumakbo sa kwarto. Nang bumalik sa normal ang tibok ng puso ko, basang-basa na ako ng pawis. Si Clara naman ay kalmado gaya ng dati. Humiga siya sa kama at tinanong ako, gusto mo bang dito matulog ngayon? Masyadong maalinsangan dahil sa ulan. Nag-alinlangan ako sandali, pero tumango pa rin. Walang ibang dahilan. Kung hindi ako mag-iingat sa lamig, tuturuan ako ng leksyon ng sipon. Kahit papaano, zero ang resistensya ko. Hinubad ni Clara ang pang-itaas niyang damit. Lumitaw ang mapatla niyang balat. Dahan-dahan siyang sumandal sa akin. Maalalahan ang nagtanong, ganito, okay ba? Komportable ka ba? Sa harap ng mga kakaibang salitang ito. Tango lang ako ng tango. Hindi makasagot. Habang mahimbing akong natutulog, narinig ko ang isang mahinang buntong hininga sa likuran ko. At bumalat ang dilim. Jose, ang nararamdaman mo para sa akin. Pareho lang din naman sa nararamdaman ko para sa'yo. Di ba? Okay lang. Mula nang iuwi mo ako sa bahay. Sa'yo na ako. Hihintayin kita. Sa mga sumunod na araw. Palagi kaming may distansya. O mas tamang sabihin, ako lang ang nagpapanatili ng distansya. Hindi sa masyado akong feeling. Kundi si Clara. Hindi na umaarte. Konting kibot. Hahawakan ang kamay ko. Isisiksik ang ulo. At kung ano-ano pa. Ang nag-aapoy niyang tingin ay parang gusto akong kainin ng buhay. Sa mga sandaling ito, pasalamat ako at baldado siya. Kung hindi, lagot na ako. Medyo payapa namang lumipas ang ilang araw. Hanggang isang gabi, pag-uwi ko galing trabaho, napakadilim sa silid. Walang kahit isang sinag ng liwanag. Naka-off din ang cellphone ko. Kinapakapa ko lang sa dilim ang switch. Nahanap ko na, pinindot ng matagal, pero walang reaksyon. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Ikinagulat ko, brown out, huwag mo nang pindutin. Pagkatapos, isang mamasa-masang kamay ang humawak sa kamay ko. Sa tulong ng malamlam na liwanag ng buwan,
Pinilit kong aninigan kung sino iyon, si Clara pala. Medyo gaman ang loob ko. Hinailan niya ako papunta sa kwarto. Sa kwarto, may ilang kandilang nakasindi. Ang mainit na dilaw na liwanag ay sumasayaw. Ang mukha ni Clara na dating malamig at matigas ay naging mas malambot dahil sa liwanag. Sa gitna ng sumasayaw na liwanag ng kandila, tiningnan niya ako sa mata. Isang mainit na pakiramdam ang namagitan sa aming mga tingin. Gusto ko sanang umiwas, pero marahan niyang ibinalik ang mukha ko gamit ang kamay niya. Napilitan akong tumingin ng diretso sa malalim niyang mga mata. Jose, kaarawan mo ngayon. Bigla akong natauhan. Naalala kong Oktubre na pala. Masyado akong abala. Nakalimutan ko na. Paano mo nalaman? Hindi ko naman sinabi sa'yo. Ngumiti siya ng malumanay. Dati, noong nilalabhan ko ang mga damit mo, nakita ko ang ID mo. Ngayon, wala akong pera. Wala rin akong maibibigay sa'yo. Kaya gumawa ako ng cake. Kukunin ko lang. Naging mainit ang puso ko. Kinuha niya ang isang kandila at lumabas. Matagal siyang hindi bumalik. Nagtataka akong kinapaka pa ang daan palabas. Muntik nang madapa sa kung ano. Pagtingin ko sa ibaba, si Clara pala. Nadapa. Puno ng icing ang katawan niya. Sa tabi niya ay ang sirang cake at ang kandilang matagal nang namatay. Agad ko siyang tinulungan tumayo. Namula na naman ang mga mata niya. Parang iiyak na. Maingat siyang nagsalita. Jose, nasira ko yung cake. Okay lang. Nasaktan ka ba? Paano na to? Nasira ko ang birthday mo. Nang marinig iyon, natatawa na ako na naiinis. Bakit ba palagi mong ginagamit tong paawa-awa effect? Birthday na nga na kinalimutan ko na. Paano mo naman nasira? Pagkasabi noon, kumuha ako ng icing mula sa mukha niya at isinubo. Okay na. Nakain ko na ang cake. Natanggap ko na rin ang regalo. Nagulat siya sa ginawa ko. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kitang-kita ang pamumula ng mukha niya. Anong regalo? Natawa ako. Hinaplos ang malambot niyang buhok. Ikaw ang regalo ko. Ikaw ang pinakamagandang himala na ibinigay sa akin ng tadhana. Si Clara ay gamaan ang loob. Nagangat ng ulo. Ang mga matay nagniningning habang nakatingin sa akin. Inalis ang lahat ng pekeng bagsik. So, may gusto ka na rin sa akin. Di ba? Tahimik akong tumango. So, may karapatan na akong tumabi sa'yo. Di ba? Napabuntong hininga ako ng paulit-ulit. Sumagot. Binuhat siya. Sa sandaling iyon, bumalik din ang kuryente. Biglang lumiwanag ang silid. Ang mga bakas ng kanyang sinadyang pagkadapa ay wala nang may tatago. Tiningnan ko siya. Natatawa. Marahang sinundot ang noo niya. Sige na. Paliliguan na kita. Namula siya. Yumuko. At sumang-ayon. Ang paligang ito ay kakaiba. Malinaw naman na hindi ito ang unang beses na pinaliguan ko siya. Pero parang may iba ngayon. Ang buong katawan niya ay pula na parang hipon. Nahihiya, hindi makatingin sa akin. Hanggang sa buhatin ko siya pabalik sa kama saka lang siya naglakas loob na kumapit sa kamay ko. Tiningnan ko ang kanyang mayanhing anyo na parang bagong kasal. Wala akong magawa kundi yumuko. Idinikit ang noo ko sa kanya. Sige na, magliligpit lang ako. Bitawan mo muna ang kamay ko. Ayaw niyang bumitaw. Nagangat ng ulo. Ngumiti sa akin. Halikan mo ako. Ngumiti ako na parang hindi. Clara, huwag kang abusado. Si Clara, inosenteng tumingala, maingat na lumapit, dinilaan ng bahagya ang kamay ko. Jose, napabuntong hininga ako, yumuko, at marahang hinalikan siya sa noo. Okay na ba? Bukas, dadalhin kita sa physical therapy. Ha? Ang tuwa sa mukha niya ay agad nawala. Sumimangot, akmang tatanggi nang pigilan ko siya ng isang pangungusap. Ayaw mo naman sigurong naka-wheelchair ka sa mga litrato natin sa kasal. Di ba? Syempre hindi. E di pumunta ka na sa physical therapy. Sige na nga. Ang proseso ng physical therapy ay laging mahaba at masakit. Para sa isang prinsesa ng kadiliman na tulad niya. Ang paulit-ulit na pagbagsak sa harap ng maraming tao. Tapos ang kaawa-awang pagbangon. Ay walang dadang isang matinding parusa. Ang mga binti niyang dati walang pakiramdam ay ngayon puno na ng sakit. Madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa sakit. Nakatitig sa buwan sa labas ng bintana. Tulala, hindi ko matiis na makita siyang ganoon. Kaya kinailangan ko siyang suyuin. Kung talagang masakit, magpahinga muna tayo sandali. Pero matigas siyang umiling. Jose, gusto kong tumayo. Gusto kong marangal na tumayo sa tabi mo.
Gusto ko ring umasa ka sa akin. Isa pa, ilang taon nang walang pakiramdam ang mga binti ko. Ngayon, nakakaramdam na ako ng sakit. Maituturing na rin itong biyaya ng tadhana. Kahit papaano, binigyan ako nito ng pag-asa. Nangilid ang luha ko. Sige, susundin kita. Ipagpatuloy natin ang therapy. Dahil sa palagi kong pagmamasahe at matiyag ang pag-eehersisyo sa kanya, medyo mabilis ang paggaling niya. Mula sa dating walang pakiramdam, hanggang sa sakit na ayaw ng mabuhay. Ngayon ay nakakaya na niyang maglakad ng dahan-dahan gamit ang saklay. Nang makalakad na siya, ipinilit niyang araw-araw akong dalhan ng pagkain sa ospital. Sa harap ng mga kasamahan ko, ipinagmamalaki niya ang kanyang estado bilang opisyal na asawa. Nagyayabang. Noong araw na natapos gawin ang saklay niya, nagpunta kami sa munisipyo para magpakasal. Hawak niya ang 2 marriage certificate. Paulit-ulit na tinitingnan. Walang tigil sa paghaplos. Hoy, kung hahaplusin mo pa yan, kikinis na yan ng husto. Hindi ba ito ang unang beses kong ikakasal? Naku, curious lang. Narinig ko iyon. Kumunat ang noo ko. Matalim siyang tiningnan. Ano, gusto mo pang magpakasal sa pangalawang pagkakataon? Hindi po, hindi po. Sa buhay na ito, gusto ko lang makasama si Jose namin. Wala pong iba. Pero ang nakaraan ay hindi basta-basta naglalaho na parang hangin. Sa katunayan, hindi pa talaga ito lumilipas. Isang ordinaryong araw, dumating sa pintuan ang mga bida sa telenovela. Marahil, narating na nila ang katapusan ng kanilang kwento. Masayang nagsama ng mapayapa, pero dumating sila na may dalang malalaking supot ng mga pasalubong. Isang pares na bagay. Nahihiyang nakatayo sa harap ng bahay ko. Kinakamot ang ulo. Akala ko pa naman naligaw sila. Tabi nga ng kaunti. Bahay ko to. Sumingit ako sa kanila. Binuksan ang pinto. Hindi ko inaasahan. Nang makita nila ako, nanlaki ang mga mata nila. Nagmamadaling nagtanong. Kilala mo ba si Clara? Hinahanap niyo ang asawa ko. May kailangan ba kayo? Nang marinig kong si Clara ang hinahanap, agad akong naging alerto. Ang kamay kong akmang bubuksan ang pinto ay bumalik. Mahigpit na hinawakan ang susi. Alam kong komplikado ang nakaraan ni Clara. Pero sa mga nagdaang araw, payapa ang lahat. Akala ko, tapos na ang nakaraan. Hindi ko inaasahan. May hahanap pala sa kanya hanggang sa pintuan. Ako ang kapatid niya. Ako si Sofia. Mahina ang boses ng babae, na parang sinulid. Tila ang pag-amin na kapatid siya ni Clara ay kinailangan ng buong lakas niya. Pagkasabi niya pa lang noon, naalala ko na ang pagkatao niya ang babaeng bida sa orihinal na telenovela. Ang karakter na nagpabagsak kay Clara bilang anak sa labas. Kung gayon, ang lalaking katabi niya ay siguro ang bidang lalaki na si Marco. Isa ring determinadong tao. Napaka-komplikado ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung papapasukin ko ba sila o hindi. Bago pa ako makapag-isip, bumukas na ang malaking pinto. Si Clara, nakasimangot, basang-basa ng tubig, at mula sa loob ng silid ay maririnig ang kaawa-awang ngiyaw ng pusa. Mukhang kaliligaw lang niya sa matabang pusa na pinulot ko kahapon. Buong araw, pulot lang ng pulot ng mga ganito pauwi. Sa huli, hindi ba't ako rin ang nagsisilbi? Anong ginagawa ninyo rito? At dahil nandito na kayo, huwag kayong tumunganga. Labhan nyo na ang mga damit ng asawa ko. Si Sofia. Tiningnan si Clara. Ngumiti ng pilit. Hindi pinansin ang sinabi niya. Dinala ang malalaking supot papasok. Ang mag-asawa ay awkward na umupo sa maliit naming sopa. Huwag nyo na pong intindihin. Hindi po kami kakain ng dalandan. Kami na po ang magbabalat. Sa huli, ang mga bida, bawat isa ay may yakap na isang malaki at pangit na dalandan. Tinitingnan si Clara na nakikipagbuno sa pusa sa palanggana. Sa susunod, kapag namulot ka pa ng mga ganito pauwi, magkakagalit tayo. Ito ang sinabi ni Clara kay Jose. Narinig ko iyon, kaya sumigaw ako mula sa kusina. Kung hindi ako mahilig mamulot ng kung ano-ano, paano kita napulot noon? Suminghal siya ng ilang beses. Hindi na nagsalita. Pagkatapos, narinig kong si Sofia ay tulala. Bumubulong. Ito ba si Clara? O nananaginip lang ako? Nang matapos si Clara sa ginagawa niya, mayabang niyang inagaw ang vinyl atang dalandan sa kamay ni Sofia. Isinubo ang kalahati sa akin. At kinain niya ang kalahati. Pagkatapos kumain, binato pa niya si Sofia ng isang hindi pa nababalatan. Balatan mo.
Si Sofia ay parang robot na nagbalat. Kalahati pa lang ang nababalatan niya nang maalala niya kung bakit siya naparito. Nagulat siya. Biglang tumayo. Oo nga pala. May kailangan ako sa'yo. Ate, tungkol sa mga paa mo, pasensya na talaga. Pero ang tatay mo, hindi siya pinilit ng tatay ko na mamatay. Kaya, si Clara ay walang pakialam na tumango. Alam ko, lahat yun kagagawan ng matandang yun. Hindi ba't pinatay din niya ang tatay mo? Sa madaling salita, ayaw niya lang tayong makitang masaya. Ang buong pamilya ni Sofia ay hindi inaasahang alam na pala niya iyon matagal na. Narinig ko iyon. Nag-aalalang ay nalalayan ko si Clara sa balikat. Ito ang nakaraan niya na hindi ko kailanman ginalaw. Hindi ko rin alam kung paano siya aaliwin. Kaya ginawa ko lang ang lahat para mabigyan siya ng kaunting init. Lumingon siya. Ngumiti sa akin. Tinapak ang kamay ko. Senyales na huwag mag-alala. Sofia, hindi ako galit sa'yo. Hindi mo na kailangang makonsensya. Ang gusot nating dalawa, matagal nang hindi na mabilang pa. Narinig iyon ni Sofia. Lalo siyang nakonsensya. Kumuha siya ng isang bank card. Nahihiyang sinabi, may 4 milyong piso dito. Hindi pa siya tapos magsalita. Inagaw na ni Clara ang card sa kamay niya. Sofia, itago mo na yan. Tanggap ko na ang pera mo. At saka, pakibili mo na rin itong apartment na to para sa akin. Nakita ko, parang hinailan niya si Marco papunta sa balcony para tingnan ng pusa. Yung problema nilang dalawa, hayaan mo na silang mag-ayos. Tayo, makipaglaro tayo sa kuting. Si Sofia, tiningnan si Clara na walang pakialam na sinusuri ang bank card. Nagtaas ng kilay sa gulat. Ang laki ng ipinagbago mo. Dati, kung ginawa ko yan, sinapak mo na ako agad. Pakiramdam mo pinapahiya kita. Si Clara ay suminghal ng 2 beses. Itinago ang bank card. Tumingin sa larawan ng kasal sa tabi. Sa larawan, ang mag-asawa ay napakatamis ng ngiti. Kinasal na ako. Kailangan kong bigyan ng magandang buhay ang asawa ko. Ang mukha, pride, reputasyon, ba makakapagpakain ng asawa't anak? Pagkasabi noon, tumingin siya kay Marco na nakikipaglaro sa kuting sa tabi. Ngumiti ng parang bata. Isa pa, hindi ba't ganyan ka rin naman? Narinig iyon ni Sofia. Lamambat din ang kilay niya. Ang pag-ibig. Ang bagay na ito ay talagang mahiwaga. Ginagawang bulaklak ang tinik. Nagbibigay ng tapang sa puso ng tao. At pati na rin kahinaan. Bago pa sila magpatuloy sa pagmumuni-muni. Nagalit na ako. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, bilisan nyo ng magluto ng gulay. Papatayin nyo ba ako sa gutom? Sabi ni Jose kay Clara. Alam ko na. Pupunta na, sagot ni Clara. Pagkatapos kumain, gusto na nilang umuwi. Masigasig ko silang binigyan ng isang tumpok ng mga merienda na gawa ni Clara. Kung may oras kayo, bumisita ulit kayo. Ha? Si Clara ay sumimangot, tumanggi. Sapat na kaming 3 sa pamilya namin. Kung dadami pa ang tao, hindi na kasya sa bahay.